Dr. Ramuzon. So what can you remember about informed consent? Okay, I'm giving you 3 seconds to think. So alam ko na, hindi mo pa rin naaalala yan kasi nga lazy ka. Sa class natin, wala ka lang ginawa kundi mag-absent, matulog, kaya makipagdaldalan, kaya natural, wala kang naaalala. So yung informed consent, tandaan mo, may 4 na elemento yan. Una, competence. Pangalawa, adequate information. Pangatlo, comprehension or yung understanding. At pang-4, complete voluntariness. Okay, let's tackle with the first element of informed consent. Sa tingin mo ba, competent yung pasyente mo para pumirma ng isang informed consent? Ngayon, kung sa tingin mo ay hindi pwede, sino sa tingin mo ang dapat na pumirma ng informed consent na ito? Pangalawa, sa tingin mo ba ay in-explain ng iyong consultant or ikaw man lamang in-explain mo sa iyong pasyente kung ano ang ibig sabihin ng tubal ligation or ng mga procedure na ginagawa ninyo? At pangatlo, sa tingin mo ba may complete comprehension yung iyong pasyente? Naiintindihan na ba niya yung mga ginagawa niyo? Kung hindi niya naiintindihan, sa tingin mo, ano ang dapat niyong gawin? At pang-4, gusto niya ba yung mga ginagawa niyo sa kanya? Like, may complete voluntariness ba siya dito? Kung wala siyang voluntariness, tingin mo ba ay tama ito? Ngayon, pag-isipan mo yan kung ano ang dapat niyong gawin. Pag-isipan mo, ma'am, kasi buhay yung nakasalalay dito. At tandaan mo, ito na ang magiging chance mo para hindi ka na maging isang lazy clerk. Ito na ang chance mo to shine and give your best. My laziness! Hi! Naalala mo ba ba yung principles of beneficence and non-maleficence? Ano yun? Beneficence and non-maleficence. Bioethics. Okay, it looks like I have to remind you. So, mag-start tayo sa principle ng beneficence. Ang beneficence ay basically paggawa ng mabuti para sa pasyente mo. So, tingin mo ba sa sitwasyon ito, may ginawa kang mabuti para sa pasyente mo? I think I have to consider kung may ginawa na ako. That's a good start. Nag-iisip ka. Pero kailangan mo rin i-weigh kung ano ba talaga yung makakabuti o makakasama sa pasyente mo. Ginagawa mo ba yun? Okay, I'll give you time to think. So ngayon naman, pag-usapan naman natin ang non-maleficence. Naalala mo ba kung ano yung non-maleficence? Ayaw yan. Yan yung non-nocere. Wow, may alam ka pala. Ano pa? Ano pangalan mo sa... Dapat, first do no harm. Tama! Wow, may naalala ka pala kay Dr. Monson. Ano pa? Sige na. Ayun lang eh. Nila? Okay, so ganito yan. Diba, basically, so sinasabi niya, huwag kang gagawa ng masama sa pasyente mo. So sa tingin mo ba, sa sitwasyon ito, may nagawa ka ba mali sa pasyente mo? Sige, for example, yung sitwasyon mo nga ngayon, ano ba yung nangyari? Di ba, nalaman mo nga na itsubaligid pala yung ano mo, yung pasyente mo. Tingin mo, may masama ba o may mabuti ba doon sa procedure na yun? Na maaaring makasama or makabuti naman pala sa pasyente mo? Sa tingin ko, may masamang maidudulot yun sa pasyente ko. Bakit? Bakit mo ka namang hirap na hirap kasi sitwasyon ito? Well, basically nga, ang nangyayari ay baka hindi naman pala alam naman ng pasyente mo yung ginagawa sa kanya. So, malamang, pwedeng may masamang maidulot ito sa kanya. Okay. Great job! Uy, lazy! Natatandaan mo pa ba yung mga natutunan mo sa med ethics? Sa tingin ko hindi na. Let me refresh
issue. Bilang isang doktor, dapat alam ng pasyente kung ano yung gagawin sa kanila. Kasi, karapatan nila na malaman ng katotohanan. Naiintindihan mo ba? So, bilang isang doktor, anong dapat mong gawin? Alam naman natin na hindi lahat ng desisyon ng isang doktor ay tama at nararapat. Maybe, you're obliged to tell the truth as you see it at your best knowledge. Okay? Alam ko kung hindi alam nung pasyente natin ang gagawin nating tubal ligation, hindi po kaya dapat muna nating ipaalam sa kanila yon at respetuhin natin yung desisyon nilang, yung magiging desisyon nila. O sige, Maki, I'll take everything into consideration.